Hello, magandang hapon sa inyong lahat. No. Balita naman tayo. Balita tayo, balita. Ito nakakalungkot, no. Yung corruption talaga hindi na mawala-wala. I mean, ano ba 'to? Malakas ba ang loob nila na kainis no? Hindi pa nga tapos yung usapin sa flood control, yung mga maliliit na opisyales bumabanat Siguro feeling nila busy sila sa mga malalaki. Ito sa Iloilo, 14 barangay official sa Iloilo na kumikbak umano sa anong AIX na to. Inireklamo sa ombudsman. Tingnan nga natin, ano ba ito? Inireklamo naman ng pagkubra umano sa ayuda ng 14 na opisyal ng barangay sa Iloilo City. Ang sumbong ng DSWD sa ombudsman. Tinatakot nila ang mga may sakit o namatayan na pwedeng tumanggap ng tulong. Naaalisin sila sa listahan ng mga benepisyaryo kung hindi sila magbibigay ng parte. Nakatutok si Salina. Gago no. Actually, hindi lang ito yung first time na narinig ko yan, na kakaltasan pa. Saan ko ba narinig yan? Meron pang iba na ganyan Gago no. Tanginang yan. Ayuda na nga kakaltasan mo pa? Marefran. Tulong para sa mga nangangailangan o nagkaroon ng biglaang krisis sa buhay. Ang layo ng programa ng DSWD na AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Pero sa 16 na barangay... Wait, ano ba yung definition nung individuals in crisis? Yan ba pag namatayan ka or na aksidente? Ano specific? Dapat malinaw yung Wait lang segue lang muna tayo. Ito yung sinasabi ni Erwin Tulfo before. Erwin Tulfo ba o si Rapi Tulfo? Na dapat klaro yung definition ng ng ano yun? Biglaang krisis sa buhay. Ang layo ng programa ng DSWD. Yung biglang ibig sabihin ng AIX? Marefran. Tulong para sa mga nangangailangan o nagkaroon ng biglaang krisis sa buhay. Ang layo ng programa ng DSWD na AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. In crisis situation. Dapat malinaw yun halimbawa kung may namatay na aksidente, nawala ng trabaho. 'Di ba? Yun yung may in crisis Nagkasakit ang anak. Pero kung halimbawa yung wala lang makain dahil hindi nagtrabaho, hindi naman dapat kasama yun dun. Kasi aabusuhin yan Anyway, tingnan natin kung paano nangurakot. Pero sa 16 na barangay sa Iloilo City, nabuko na pati ito kinukurakot. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. no? Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000. Ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. Ano yun? Ang mga biktima, Sobrang kapal naman ang mukha nun. Okay lang kung 1,000 yung ikakaltas pero 9,000. Ano yun? Daig ba yung flood control nga 20% lang Ito 90% yung kaltas. Ano ba yan? Bullshit. mga may sakit o namatayan na nangihingi ng medical o burial assistance. Tinatakot pa umano silang tatanggalin sa listahan kung hindi magbibigay sa mga taga-barangay. Kalat-kalat yung barangay, 16. Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted modus operandi. Pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern, 8 to 9,000. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot... Sobrang kapal ng mukha, Sobrang kapal ng mukha. Putang inang mga tao to. Ganyan na baka demonyo yung mga... namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan.
Kaya naghain ng DSWD ng mga reklamong graft, grave misconduct at abuse of authority sa ombudsman laban sa 14 na mga punong barangay, kagawad at iba pa Halos mga barangay captain, no? Boto nyo pa tong mga animal na to. ang barangay appointed officials sa mga distrito ng Haro at Arevalo sa Iloilo City. Hinihingi rin ng DSWD na isailalim sa preventive suspension ng lahat ng kanilang inireklamo. This is something that we will take very seriously, no? Dahil itong ayuda, assistance that are supposed to reach the people who need it the most, kinakaltasan ng mga tao na hindi naman karapat-dapat kumuha ng porsyento. Dadaan muna sa evaluation Pali, ng no? ombudsman ng reklamo bago sumailalim sa administrative adjudication. Ang DSWD maghahain pa raw ng dagdag ng mga reklamong kriminal. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo. Para sa GMA Integrated Kakapalampo. Next, speaking of kurakot, ito si Zaldico, diniklarang fugitive from justice na. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itinuturing ng fugitive from justice ng Sandigan Bayan si dating Congressman Zaldico na akusado sa flood control scandal. Dahil yan sa patuloy niyang hindi pagharap sa korte kahit batid nito ang kaso at warrant of arrest. Pugante na rin ang turing sa 3 pang tauhan ng SunWest Corporation at nakatutok si Bernadette Reyes. Fugitive from justice na ang Feeling ko parang sacrificial lamb to no? Yung mga senador, kailan ma-aresto yon? Ayoko si Bong Revilla, hindi naman na senador yun Yung mga nakaupo. turing kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division. Ibig sabihin tumakas siya para iwasan ng prosekusyon o parusa laban sa kanya. Ayon sa resolusyon, ang pagtanggi ni Ko na isumite ang sarili sa korte ay kumpirmasyon ng intensyong manatili sa labas ng jurisdiksyon ng korte. Lalo't nag-abroad siya sa panahong aktibo ang investigasyon sa flood control scandal, kung kailan nalalapit na ang formal na paghain ng kaso laban sa kanya. Ayon pa sa korte, batid rin ng akusado ang mga kaso at ang warrant of arrest laban sa kanya. Dahil fugitive from justice na, pinapayagan na ng batas ang iutos ang pagkansila sa kanyang passport. Malay mo, hindi naman yun yung passport na ginagamit niya, di ba? Utos yan ng Department of Foreign Affairs na ginawa na ng kagawaran kahapon, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nahaharap si Ko sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Itinuturing na rin fugitive from justice at kansilado na rin ang passport ng 3 tauhan ng SunWest Corporation dahil sa pagtanggi rin na humarap sa korte. Kapwa rin sila nahaharap sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ng prosekusyon na i-consolidate o pagsamahin ang kaso ng mga akusado mula sa 6th Division na naaprubahan na ng 6th Division noong November 27. Baka ikadelay o ikadiskaril pa ito ng kaso ayon sa korte. Para sa GMA Integrated News, Ngayon, ni-raid yung kondo. Tingnan nga natin yung condominium. Sa bisa ng search warrant mula sa korte, hinalughog ng mga tauhan ng NBI ang condominium unit ni dating Congressman Zaldico. At nakatutok si June Veneracion. Sakay ng 3 sasakyan, pinasok ng mga ahente ng NBI ang condominium building na ito sa BGC Taguig. Ito ay sa bisa ng search warrant mula sa korte para halughugin ang unit ni dating Congressman Zaldico, kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bisa ng search warrant, pwedeng pwersahang magbukas ng mga vault ang mga ahente ng NBI. Pwede rin silang magkumpiska ng mga cash at dokumento. Ano naman ang Search warrant in the application. mga panood dun, puro naka-blurred lahat. There is a mention that there is a need and necessity to see kung anong laman ng vaults na yan at yung laman ng vault na yan, potentially baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. The inventory sheet would include everything that was seized during the implementation. The operatives will be preparing a post-operation report addressed to the director
At dyan lang po namin masasabi kung ano yung mga nakuha na. As of 6:30 p.m., nasa loob ng unit pa rin ni Ko ang mga NBI agent. Hindi pa masabi ng NBI kung hanggang kailan tatagal ang paghahalughog. Depende raw ito kung meron ng makuhang sapat na ebidensya. Bakit walang media sa loob? Dapat may media. Feeling ko kaya tumagal sila doon alam niyo yung vault ng bangko? Yung bakal na gano'n. May gano'n siguro dyan. Para sa GMA Integrated News, Wala, hindi natin alam kung ano yung nasa loob. Sayang. Akala ko naman may makikita tayo doon, di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.